aming parokya. Sinubok ng panahon, Pinagtibay ng pananampalataya. ang parokya ng Immaculada Concepcion Bawan ang ikalima sa pinakamatatandang parokya sa lalawigan ng Batangas. Sa pangangalaga ng aming patrona, ang mahal na Inang Maria, ito rin ang nagsisilbing tahanan ng isa sa mapaghimalang poong Santa Cruz at ito ay pinagdiriwang tuwing ikatatlo ng Mayo. Ngayon, halina't samahan ninyo kaming alamin ang natatanging kasaysayan ng parokya ng Immaculada Concepcion at kung paano ito nagawang lumipat ng ilang beses bago makarating sa kasalukuyan nitong kinatatayuan. Ang lumang bawang ay naitatag bilang isa sa mga bisita o chapel na walang residenteng pari noong May 1759. Pinakauna nitong naging lokasyon ay sa paanan ng Mount Makulot sa baybayin ng Lake Bonbon na ngayon ay tinatawag na Taal. Kalaunan ay hinirang bilang pari ng M. Indorum de Bawa, Agustinong pari na si Padre Diego de Avila. Formal naman itong naging parokya noong Mayo 12, 1596 matapos itong ihiwalay sa bayan ng Taal. Ngunit dahil sa kakulangan ng mga nagbabayad ng buwis, muling isinama ito sa Taal at napasailalim ng Bikarya. 66 na taon na nanatili ito sa paanan ng Makulot, ngunit napilitang lumipat ng Durungaw, bunsod ng pagputok ng Taal, noong taong 1662. Dito na nga nagsimula ang malimit na paglipat ng parokya sa loob ng isang siglo.
1667 ay muling lumipat ang parokya ng Bawang sa lunal ng Sitio Sinala. Pansol Springs malapit sa baybayin ng Batangas Bay naman ang naging sunod nitong tahanan. Noong mga panahong iyon ay mas pinipiling magtayo ng mga bayan malapit sa mga anyong tubig upang magkaroon ng malinis na akses sa tubig at malayang pangkipagkalakalan. Ngunit dahil sa naganap na lindol noong 1671, ay muling napilitang lumipat ang parokya sa ngayon at kasalukuyan nitong kinatatayuan noong 1692 sa pamumuno ng noong pura paroko ng Taal na si Padre Simon Martinez. Matapos ang ilang sakuna na nakasira sa pangatlo at pang-apat na simbahang bato ng Bawang, ay naipatayo ang huli at kasalukuyang forma ng simbahan sa pangunguna ni Father Jose Vitoria sa tulong ni Don Juan Bandido. At dahil sa laganap na pagsalakay ng mga Moro, ay nagpatayo si Father Miguel Brañas ng isang kuta sa baybayin noong taong 1775. Nagkaroon naman ng ilang pagdadagdag sa simbahan sa paglipas sa mga taon, tulad ng kampanaryo at ang batong bakod nito. Ngunit sa kasamaang palad ay nasira ang kampanaryo at choir of ng simbahan noong taong 1870 at naipaayos noong taong 1874 kasabay ng pagdaragdag ng weather-resistant clock sa kampanaryo. Sinasabing ang parokya ng Bawang ang pinakamagandang simbahan noong mga panahong iyon. At hanggang sa ngayon ay patuloy pa din ang pagpapaganda at pagpapasaayos ng ating parokya para sa mga mamamayan. Ngayon, paano nga ba napunta sa aming parokya ang isa sa mapaghimalang krus? Immaculate Conception Parish, Bawang, ang nagsisilbing tahanan ng isa sa mga mapaghimalang mahal na poong Santa Cruz, samantalang ang kakambal nitong Cruz ay naninirahan sa Invention de la Santa Cruz Parish sa bayan ng Alitagtag, Batangas. Ang magkapatid na Cruz na ito ay galing sa nag-iisang puno ng anubing na natagpuan sa Dingin, Alitagtag. Ang orihinal na isang Cruz ay inalagaan sa parokya ng Bawang sapagkat ang tanging pari na nakahugot nito mula sa balon ay ang kura paroko noon ng Bawang. At noong napilitang lumipat ang Bawang sa Durungaw, ay hinati ang krus sa dalawa at ginawang kambal na krus, isa sa Alitagtag at isa sa Bawang. At ngayon ay nagkikita ang dalawang magkapatid na krus tuwing ika-3 ng Mayo, ang kapistahan ng mahal na poong Santa Cruz, at ang mga ito ay naalayan ng tradisyonal na sambang sayaw na subli na nagmula sa bayan ng Bawan, para parangal sa magkapatid na poong Santa Cruz.
taong 2021, ang parokya ng Immaculada Concepcion Bawan ay nagdiriwang ng ika-425 taon nito bilang isang parokya. Gayun din, patuloy pa rin ang pag-usbong nito para sa sambayan ng Kristiyano. Nakabilang din ito sa 14 na Jubilee Churches na pinagkalooban ng Porta Sancta o Jubilee Door bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-50 years ng Archdiocese ng Lipa. Sa mga nagdaang taon ay mayroong 4 na pari na nangangalaga sa mananampalataya ng parokya. Ang kura paroko na si Father Federico Magboo at ang kanyang mga kasamang pari na sina Father Juan Nepomuceno Fruto, Father J. Encarnacion at Father Romy Mendoza. Ang parokya ng Bawan ay sumasakop sa 26 na barangay. Ngayon ay pinaplano ang pagtatayo ng 2 pang parokya sa Taguring Alpha at Bravo. Gayon din ang sa katawagan na Charlie na siyang Mother Church, ang parokya ng Immaculada Concepcion. Bilang pagpapatibay at pagpapalalim ng pananampalatayang Bawanggenyo ay nagkakaroon ng Zoom meeting tuwing Biyernes na tinatawag na Friday Zoom Night o FZN, ang General Assembly ng Parokya, at Third Saturday Bible Study o TSBS. Ang kasaysayan ng simbahan ng Bawan ay isa lamang sa magagaling na halimbawa ng matibay na pananampalataya sa probinsya ng Batangas. Tinuturuan tayo nito na sa kabila ng ating mga pagsubok na kinakaharap, nariyan lamang ang Panginoon upang tayo tulungang makabangon muli. Ika nga, bangon Batangas, magiting. At ang mga pagsubok na ito ang nagpapatibay at nagpapaunlad ng ating pananampalataya. At sa ating pagdarasal, kinakailangan sabahan ito ng paggawa at pagsasapuso. At sa kawikaan, Ang pananampalataya ay hindi lamang sa isip, kundi ito'y sinasagawa. At ang sinasagawa ay laman ng puso.